Since alam nyo naman sa BNT, ako yung parang binaka-prangka, parang deadma ako. Ang okay ng mga tanong nyo, watak-watak na ba ulit ang BNT? Anong masasabi mo na may bagong lalaki na naman si Madam Ivan? Nalaloka ako sa kanya. Kasi Madam Ivan, parang ang dami na dumating na lalaki sa buhay mo. Saan ang next travel mo, mama? May balak ka bang mag-business soon? Well, alam to ng mga bayot, business-minded po ako. At your age, pressure ka ba sa life mo? Uy, na ba ako mag-vlog? Ito na ba ako lalaki? Kamusta ang relasyon mo kay Madam Ellie? Ako ang relasyon ko kay Madam Ellie, okay na okay kami. Hindi ko lang alam sa ibang bayot. Issue! Mabubuo pa ba ang BNT? Oh my God, mabubuo pa ba kami? Hindi na ata kayo mabubuo kasi watak-watak na kami. Hi mga mama! Welcome back to my channel. So today's video, nakikita nyo naman, kakain tayo ng, ayan, Buldak 4 cheese hot chicken flavor ramen. Ayan o, pak, pasabog. Kasi diba last time, kumain tayo nung carbonara. Dan nakita ko sa Pitex, may ganito silang binibenta. So, ito yung kinuha ko. Tapos, mukha siyang masarap kasi cheese. Ito yung final product niya. Ayan o. Meron tayong egg. Ito yung bulldog cheese, then nalagday lang ako ng Eden cheese. Yan, para maganda man lang yung plating natin. 84 pesos ko na to nabili. So, let's see kung masarap. Yung process ng paggawa ko dito is same lang din kung paano ko ginawa yung carbonara. Nasa last vlog ko yon. Hindi ko na siya pinilm kasi ang init. Sabi ko, may stress lang ako. Sabi ko, malutuin ko na lang to ng without vlog kasi pag nagbablog kasi ako tapos may luto-luto, gusto ko talaga maayos, yung may angle, ganyan. Sabi ko, hindi ko to magagawa ngayon. So, sabi ko, magluluto na lang ako without vlog. Pero ayan, ang sarap niya. And today's vlog tayo mag-Q&A kasi last month pa ako nag-Q&A and sabi ko sa sarili ko, gusto ko gawin tong routine, yung mag-Q&A. Ayan, may nag-text sa akin. Gusto ko siya gawin, yung routine na mag-Q&A tayo ng mga random na tanong niya sa akin. Pero bago yan, kakain na tayo nito kasi lumalamig na siya. Oh my God. Okay na ba yung mukha ko dito? Parang ang haggard ko naman. Parang ang oily. Kuman natin siya mga mama kung masarap. Oh my God. Maanghang kaya to? I don't know. Pero kasi, inubos ko yung hot sauce neto. Kasi tinikman ko siya, hindi siya ganun kaanghang. Parang hindi siya ganun wow na wow. So, inubos ko na lang. Pero let's see kung maanghang siya. Ang anghang. Ang anghang niya. Hala. Pinagpawisan agad ako. Ang anghang niya. Ba yan, nabudol ako. Oh, ang sarap niya pero ang anghang. Meron din tayong egg. Ang sarap pero ang anghang, maling ginawa ko. Dahil talaga hindi mo inuubos yung hot sauce ng buldak. Kasi ibang level yung anghang niya. Pero kaya ko siya ubusin. Ang problema lang, wala akong anything dito na liquid na parang pampadulas. Pero ang sarap. Tapos may pa-cheese pa tayo. Yung may pa-cheese pa tayo. Wala na, pinawisan na agad ako. Ang anghang, pero ang sarap, ang creamy niya. So kung gusto nyo rin gumawa nito, gumawa na kayo kasi sulit siya, masarap. Pero yun nga, mataas sa calories, 590 calories to. So parang dalawang kainan na rin siya. So huwag natin patagalin, mag-Q&A na tayo ng gento ako, kapawis, kahagad. Maling-mali. Kasi pinatay ko yung aircon. Kasi nga pag nag-aircon tayo, ang ingay, naririnig yung tunog ng aircon. Tapos nagsasalita ko, ang pangit yun i-edit, tsaka ang pangit pakinggan. Para lang mas maging presentable ako sa video, magandang editing, ganito itsura natin. Tanggalin ko lang tong pawis-pawis na mukha ko, then mag-start na tayo. Kasi ayoko naman na nag-Q&A tayo, na ganito yung itsura ko. parang baliw lang. Nag-Q&A ka pa, ang haggard mo. Pero wait lang, tayonin ko muna to, then balikan ko kayo pag tayo mag-Q&A na.
So ayan, nakapagtanggal na ako ng aking pawis-pawis sa mukha kasi dahil sa kinain nating buldak na ang okay sa anghang. Pick ko naman presentable na ako tingnan. So, gawin natin ang ating Q&A. Since alam nyo naman sa BNT, ako yung parang binaka-prangka, parang dead man ako. Ang okay ng mga tanong nyo, parang ano to? Parang gusto niyo ata maglabas ako ng issue, charot lang. Wala kaming issue, pero ganun pa man, sagutin natin yung mga tanong niyo sa atin. Pumili lang ako ng 2, 4, 6, 7 question. Kasi yung mga ibang tanong, parang nasagot ko naman na. And yung mga ibang tanong, parang nonsense na rin naman na kung sasagutin ko lang sa vlog ko. Parang kapag sinagot ko siya, mapapahaba lang yung vlog. Eh ako naman, ayoko yung mahabang vlog kasi tinatamad akong mag-edit kapag ganun kahaba yung vlog. And at the same time, ayoko rin kayong mabagot na parang ang haba-haba ng papanoorin nyo, Q&A lang naman, di ba? So, simulan na natin. Question number 1. Watak-watak na ba ulit ang BNT? Ano bang tamang word? Feel ko hindi kami watak-watak. Kasi pag watak-watak parang wala na eh. Kanya-kanya na kami. Ano kami, hiwalay-hiwalay lang as of the moment. Kasi may kanya-kanya kaming eksena sa live. Ako, andito ako sa Parañaque. Kasama ko yung family ko, dito ako nag-vlog. And nakaraan kasi di ba galing kami ni mama ng Boracay. So akawi ko lang. So dito muna ako nag-i-stay kay la mama. Hindi muna ako pupunta ng Cavite kasi parang walang rason para pumunta ako doon. Kasi sino ba pupunta ako? Si Ivan, nakakasawa na mukha. Wala, ayoko lang pupunta ng Cavite kasi nakapagod din pumunta. And ako, personally, may mga ginagawa rin kasi ako dito sa Parañaque na ayaw ko munang i-reveal as of now. So, wala ako sa Cavite. And sila Jessica, Balong, Jessica, Balong, Bebang, Jeko, isa sa Cambodia sila. So, I'm happy for them. Marami nagsasabi na bakit daw hindi kami kasama, ano ba kayo? Please lang, tigil-tigil na natin yan. Siyempre naman, kayo nga habat tumatanda, hindi naman dapat, kung nasaan yung isa, dapat nandun din kami lahat. May mga scenario din talaga sa life natin na hindi talaga laging dapat ganyan. And matatanda na po kami ng mga bayot. Hindi na kami bagets-bagets pa na parang pag rambul-rambulin na, bakit ganyan? Bakit si Jobel, si Limuel, si Mendy kasama sa Cambodia? Ano ba yun? Parang gawin na lang natin. Naging masaya lang tayo para sa mga bayot na nasa Cambodia. Kasi, pero feel ko naman yung mga nagaganyan-ganyan na, bakit ganyan? Parang pinagubuklod-buklod kami. Ay, yan lang yung gusto ng away. Yan lang yung gusto ng gulo. Yan yung maraming mga oras kasi marami silang oras para pakialaman yung buhay ng ibang tao. Pero ganoon pa man, hindi kami watak-watak. Sadyang kanya-kanya lang kami na eksena sa life. And may mga kanya-kanya kaming goal na gustong mangyari, ganyan. Siyempre, iba-iba na kami ng goal ng mga bayot. Sadyang ito lang talaga yung time na magkakahiwalay talaga kami. Pero hindi po kami watak-watak, okay po kami ng mga bayot. Next question, anong masasabi mo na may bagong lalaki na naman si Madam Ivan? Actually, nalaloka ako sa kanya. Kasi, Madam Ivan, parang ang dami na dumating na lalaki sa buhay mo. Tapos, meron na naman ulit. Pakilamera. Hindi, personally, masaya ako for Madam Ivan kasi si Sean, hindi ko pa siya nami-meet. Pero, I know na mabait siya. Kasi, alam mo, sa mga dumating na lalaki kay Madam Ivan, si Sean yung isang tao na parang okay siyang makita sa vlog. Kasi may mga ibang lalaki na ayaw makita sa vlog kasi nahihiya na, isipin, baklayin ni Ivan, for sure, yan, ganyan-ganyan, mga issues. So, si Sean, hindi siya ganun, kaya nakakatawa, kasi ganun siya kay Madam Ivan. Well, si Madam Ivan, mabait naman si Madam Ivan, kaya, kung mapapansin nyo, marami ding bebe boy si Madam Ivan, kasi, grabe rin siya mag-alaga. Minsan nga, sobrang sweet niya siya na gumagawa ng assignment, eh. Pero ganun pa man, happy ako for Madam Ivan, and matanda na si Madam Ivan, parang sino ba naman ako para magbigay ng sa kanya, ng advice na madaming lalaki ka naman. Syempre, si Madam Ivan, mas maraming experiences sa kanya sa life. Lalo na sa mga lalaki. So, hinayaan ko na siya. Kung ano man mangyari sa kanya, siya na yun. Siya na mag-handle nun. Nandito naman kayo para supportan siya kung anong gusto niya gawin sa buhay. And si Sean, happy naman ako na kay Madam Ivan siya. Kasi si Madam Ivan, pag wala kasi ako doon, si Madam Ivan na mag-isa. So, kaya niya rin pinapunta si Sean doon para may kasama siya. Diba? Ang bilis ng isa na natin sa video na to. Isang tanong, sagot agad. Ganyan. So, next question natin. Saan ang next travel mo, mama? As of na wala pa akong next travel, nag-iipon pa tayo ulit kasi hindi naman lahat ng mga pinupuntahan ko is sponsored. Lahat yan ay galing sa pagbablog ko. Lahat ng mga gala ko is
lahat yan pinag-ipunan ko, na makinita ko sa vlog. So, baka kasi may nag-iisip na, ay, sponsor lahat ng vlog ni mama kaya siya nakapag-travel. Hindi po. Yung mga ginagastos ko po sa pag-vlog ko, yung nag-Boracay ako, nagsibu tuloy, nag-Siargao ako, lahat po yung gastos ko. Yung nag-Thailand lang kami, yun yung sponsor ni Kuya Jigs. Kaya thank you so much Kuya Jigs. Pero, may ginastos pa naman ako sa Thailand. Yun yung mga pangkain na araw-araw, yung nag-me time ako, mga gastos ko. Siyempre, hindi ko naman pwedeng i-asa lahat kay Kuya Jigs lahat ng mga gastos doon sa Thailand. Siyempre, kaya naman. And nakatuwa kasi Kuya Jigs, ang dami niyang ginastos sa amin. Kaya thank you so much Kuya Jigs. Kaya mag-subscribe kayo sa kanyang channel. Ayan, nasa description below. Para maging klaro lang, kasi baka pag in-edit ko, hindi ko nasabi yung sagot ko. Wala pa akong next travel. Pero kung magka-budget man ako, gusto kong mag-Vietnam. Kasi Vietnam, maganda daw sa Vietnam. Or kung ano man lang, kung parang out of town, siguro Cebu, ganyan. May balak ka bang mag-business soon? Yes, may balak talaga ang mama. Kasi alam mo ang mama, kung hindi nyo natatanong, well, alam to ng mga bayot, business-minded po ako. Kasi, alam nyo ba may mga senaryo ng kami mga bayot na kapag nagpapakash in sila sa akin, kwento ko lang para mas nakakatawa. Pag nagpapakash in sila sa akin, Mika, pakash in nga ako ng 1,000. Bibigyan nila ako 1,000. Tapos ang isasend ko sa Gcash nila, 980 lang. May kata 20 pesos. Tapos pag mga sahod naman, alam to ng mga bait, pag may sahod, may bawas sa 25 pesos. So, gano'n ako business-minded. Natatawa na nga lang ako kasi, grabe naman ako, parang nanggugulang na ako. Pero, iniisip ko na lang na, yung bawas na yun is effort ko. Kasi nga, di ba ako nagko-compute ng sahod ng BNT. So, ang nangyayari, napapagod ako, ganyan, parang napapagod ako mag-check, yan, sino kasama sa video, magkano kikitain mo, so ilang kaming BNT, so lahat yung kino-compute ko. Tapos, kapag na-compute ko na yun, i-compare ko pa siya sa pinakasahod namin kung tama ba yung computation ko, ganyan. So, kapag mali, ulitin ko na naman. Pero pag sakto naman, okay na. Tapos, ibigay ko sa mga bayot yung sahod nila, may bawas yung 25 pesos per head. Pero kapag cash naman, mas malaki kasi nag-withdraw pa ako. So, minsan 100 pesos. So, ganun ako ka-business minded sa mga bayot. Pero, okay lang naman sila kasi tanggap naman nila na ganun ako ka-business minded. Pero, yun nga, may bala ko mag-business, pero hindi ko pa sasabihin ngayon kasi baka hindi mangyari or baka ma-evil eye tayo. Sasabihin ko na lang yun soon kapag meron na talaga. Pag nasa harap ko na, yun yung gagawin ko na lang, ganyan. Bala ko yan mangyari this year. So, looking forward ako. Inaano ko pa siya parang inaaral ko pa siya kasi ayoko naman napapasokin tong eksena. Tapos, hindi pa ako ganun ka-well-known sa ganitong eksena. Kaya, inaaral ko pa siya para at least kung maglalabas man ako ng pera, hindi masayang yung nilalabas ko. Kasi nakapanghinayang talaga maglalabas ka ng pera tapos hindi mo alam kung anong business gagawin mo. Kaya yun talaga yung first step ko. Kaya dito rin talaga ako sa Paranaque kasi ayun yung inasikaso ko. Ayan. Abangan nyo yan mga mama. Basta kapag nag-card ako ng business, susuportahan nyo ako ha. So, next question natin. At your age, pressure ka ba sa life mo? Siyempre, naka-pressure talaga. Lalo na ako, 25 years old. Napapaisip na ako sa buhay ko na ano ba talaga gagawin ko. Tapos yung mga pamangkin ko, tumatanda na. Sabi ko, mga pamangkin ko, lumalaki na sila. Sabi ko, tumatanda na rin ako. So, sabi ko, ano ba talaga gagawin ko? Habang buhay na ba ako mabablog? Ito na ba ako lagi? Next year ba? Ito na yung extend ako. Sa next year ba? Ito na lang ulit ba? Alam mo yun, parang naka-pressure talaga kasi dito na tumapasok yung yung thinking mo na ano ka ba talaga sa life mo? Ano ba talaga gusto mong mangyari? Kasi yung mga teenage pa ako, mga nasa 17, 18, 19, 20, 21, yun yung mga time na parang hayahay ka lang, enjoy ka lang sa gusto mong mangyari, ganyan-ganyan. Pero ngayon, parang mapipressure ka talaga na yung may iba kong friend, mga classmate ko, nanay na sila, yung iba kong classmate na dati, parang tawag doon, parang kala ko yung walang future. Ngayon, nasa airport na, nagtatrabaho doon. Parang siya, parang basta nasa airport siya. So, bongga yun. Kasi iba ko ng mga classmate na talaga matalino. Ngayon, seaman na. Tapos ako, dito nag-vlog. So, may pressure ka talaga na parang anong gagawin mo. Pero ganun pa man, hindi ako nagpapa-pressure talaga ng bongga na parang nagbumukmuk ako sa bahay na gagawin ko, nag-iiyak-iyak, nagiinom-inom. Hindi ko ginagawa yun. Kasi ayoko mangyari sa akin yan. So, ang ginagawa ko talaga, I know, napipressure ako. Pero, ko siya, hinahandle ko siya, kung paano ko siya
malalabanan. Kaya eto, may goal ako na gusto kong mangyari. Inunti-unti ko siya, small step at a time, para makarating tayo sa goal natin. So, ayun lang, nakaka-pressure siya, pero iniisip ko lang kasi talaga na part talaga siya ng life na mapapressure ka. Kaya tanggapin mo na lang, i-ano mo siya, i-acknowledge mo siya na mapapressure ka talaga sa life mo para mag-grow ka. Ganun. Wala, parang pwede na akong maging spokesperson. Ganun. So, next question natin. Second to the last question agad tayo, di ba? Ang bilis lang natin. Kamusta ang relasyon mo kay Madam Ellie? Ako ang relasyon ko kay Madam Ellie, okay na okay kami. Hindi ko lang alam sa ibang bayot. Charot. Issue! De, okay kami ni Madam Ellie. Last time, pumunta ako sa, sa samgyupsalan nila. Sa may sa may Gentry. So, punta kayo doon kay Madam Ellie kasi ang sarap ng meat nila. Tapos, bet na bet ko pa doon yung ano bang nabetan ko doon? Yung gulay, ang sarap ng gulay. Tapos yung kimchi nila, ang sarap. Hindi siya yung champururot ni kasi may mga kimchi na pangit parang hindi mo makakain, pero kimchi ni Madam Ellie ang sarap. Kahit kimchi itself lang kakainin mo, ang sarap. So punta ka na Madam Ellie. Okay kami ni Madam Ellie, hindi lang kami nagkakausap lagi kasi si Madam Ellie busy siya, and kung mag-uusap kami, anong pag-uusapan namin, di ba? So wala, hindi kami nag-uusap ni Madam Ellie, pero okay ako sa kanya. Balak namin mag-overnight kay Madam Ellie, pero hindi pa alam kung kailan kasi mga bayot nga, di ba nga, hiwalay kami, may kanya-kanya kami eksena. So hindi ko pa alam kung kailan, pero I'm sure magkikita kami ni Madam Ellie and ni Kuya Harold. Ano ba to? Ang daming text. So, last question na tayo. Mabubuo pa ba ang BNT? Oh my God, mabubuo pa ba kami? Hindi na ata kayo mabubuo kasi watak-watak na kami. Tapos parang wala na, parang hiwalay-hiwalay na kami. Charot lang. lang. Mabubuo pa naman kami. Oo, mabubuo kami ng mga bayot. Sadyang, hindi lang alam kung kailan. Siguro kung mabubuo man kami, hindi ganun kabuo. Parang siguro mabubuo kami. Ako, si Limuel, si Andrew, si Aye. Yan, 5 lang kami. Pero ibang bayit hindi nakasama. Di ba alam mo yun? So, hindi mo siya masabing buo. Pero kung yung sinasabi mong buo talaga na kaming binuo ni Kuya Lloyd, mabubuo pa kami. Pero sadyang hindi lang ngayon. At hindi ko din alam kung kailan. Pero looking forward na mabuo kami. Siguro mabubuo kami yan by December. Kasi, Christmas gift, ganyan-ganyan. Or New Year. Ay, hindi. New Year, malabo yan. Kasi may kanya-kanyang ganap yan. So, baka, December. So, antay-antay na kayo. Or baka nga before December, mabuo kami. Hindi ko pa alam, pero kasi mga bayit, may kanya-kanyang ganap. May kanya-kanya kaming battle na hinaharap. Pero yun nga, okay kami ng mga bayot. Sadyang hindi na kami nagkakasama-kasama. Pero ito nga yung gusto ko sa friendship namin na habang tumatanda kami, parang kahit hindi kayo magkakasama, okay kami. Ugan talaga, pag tumatanda ka talaga, kahit hindi mo nakakasama yung kaibigan mo nung pagkabata ka, okay lang. Kasi alam mo, may kanya-kanya kayong pinagdadaanan, may kanya-kanya kayong goal sa life. Pero pag nakita naman kayo, parang andun pa rin yung friendship na, hawi, kamusta nang ganyan-ganyan. Alam mo ba yung ganyan? Alam mo ba si may issue kasi makukulong siya kasi may bagets nga na, gano'n. pero gano'n pa man, mabubuo pa rin kami ng mga bayot. Sadyang hindi ko lang alam kung kailan. Pero looking forward ako na mabuo kami ng mga bayot. Kasi nakakamiss din yung magkakasama kami sa isang lugar. Kailan ba kami nabuo? Para ang huli naming nabuo nung Christmas. Ay, wala si Jessica pala, yung bagong gawa dede ko. Wala siya nun. Kailan ba kami nabuo? Yung parang buong buo kami. Hindi ko dahil matandaan kasi ang tagal na. Kasi kung mabubuo man kami, si Jeko wala. Kung mabubuo man kami, minsan si Balong wala. Minsan si Jessica wala. Ganyan. So, hindi ko alam kung kailan yung last time naming nabuo kami. Parang hindi na ata mangyayari. Pero mapabuo pa rin kami ng mga bayot. Sadyang hindi pa ngayon. Yun lang yung 7 question natin. Diba? 7 lang. Hindi ko na siya inuayan ng madami. Kasi nakatabat talagang magsagot ng mga tanong na nonsense lang talaga. Pero, ito namang mga napili ko. Magandang tanong siya na gusto kong sagutin. Kaya yun lang mga mama. Thank you so much for watching. Ito lang yung mga tanong natin. And, kung meron kayong tanong na gustong sagutin ko, comment nyo down below. Wait lang, paus ba ako magsalita? Parang pandinig ko, parang kung paus. Pero parang hindi ko alam pag nagsasalita ako. Paus ba ako magsalita? So yun lang mga mama, thank you so much for watching and I'll see you on my next vlog. Bye! Love you.